постіться на святу обительську працю живота, що Бог дружий чоловік виростає. When you see something like the miracle of Fatima, if you look at What is that, the miracle of Fatima? God, that's that one that was, considered a real miracle by the church, and the three kids were getting messages. I'll get this all wrong, but for like months that they're going to be visited and to bring people, and bigger groups gathered to where there was over 100,000 people. What year is this? A mass sighting of something that happened. We're talking people that were religious, people that weren't religious, doctors at the That's time. The sun started roll like dancing from one place to another place. The sun about a minute or so, and the sun started rolling back again. The way the moon started blow pretty hot, real hot. You can get it out of my mind. That was a miracle of miracle. October 13, 1917, isang maliit na baryo sa Portugal ang naging sentro ng isa sa pinakamisteryoso at kontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Mahigit 70,000 tao ang nagsama-sama sa isang maputik na lugar na tinatawag na Cova da Iria. Ang ilan ay mga debotong Katoliko, ang iba ay mga skeptics, may mga journalists, may mga scientists, may mga ordinaryong tao lamang na gustong makita kung totoo nga ba ang sinasabing himala ng 3 batang pastol. Pero pagsapit ng tanghali, may nangyari na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng buo. Ayon sa libu-libong saksi, ang araw mismo ay nagsimulang gumalaw, umiikot, sumasayaw, nagbabago ng kulay at pagkatapos tila bumagsak ito pababa papunta dito sa lupa. Nagsigawan ng mga tao, may umiiyak, may nagdarasal, meron ding mga nag-akalang katapusan na ng mundo. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat, hindi lang mga relihiyosong tao ang nakakita nito. Kahit ang mga skeptiko at reporters na pumunta roon para pagtawanan ang mga bata, napaulat din ng parehong kakaibang pangyayari. Ano ba talaga ang nangyari sa Fatima? Isa ba itong tunay na himala, mass hallucination, isang astronomical phenomenon, o baka may mas madilim na katotohanan sa likod ng Miracle of the Sun? Sa videong ito, aalamin natin ang buong kwento ng Miracle of Fatima mula sa mga apparitions ng Birhen Maria hanggang sa mga testimonya ng mga saksi, conspiracy theories, mga paranormal interpretations at ang mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. At sa dulo ng video, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga posibleng nangyari nung araw na yun. Mga kaibigan, bago natin maintindihan kung ano nga ba ang nangyari sa The Miracle of the Sun, kailangan muna nating balikan ang Portugal noong early 1900s. Noong panahon na yon, magulo ang Portugal. May kaguluhan sa politika, malakas ang tensyon sa relihiyon, maraming anti-Catholic movements, at kasabay nito sumiklab din ang World War I. Takot ang mga tao, gutom, pagod, at desperadong naghahanap ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng yun, may 3 batang pastol na nakatira malapit sa baryo ng Fatima. Sila ay sina Lucia dos Santos, Francisco Marto at Jacinta Marto. Simple lamang ang kanilang buhay at ayon sa maraming historians, walang dahilan para mag-imbento sila ng isang kwento na di kalaunan ay siya palang magpapagulo sa buong bansa. Ngunit noong 1916 pa lamang, may kakaiba nang nagsisimulang mangyari dun sa 3 bata. Ayon sa kanilang testimonya, may nagpapakita raw sa kanilang isang maliwanag na nilalang, isang angelic figure. Minsan daw ay parang gawa sa liwanag, minsan naman ay parang translucent na tao, at sinasabihan daw sila nito na magdasal. Noong una, syempre walang naniwala. Pero noong May 13, 1917, nagsimula ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kanilang kwento. Habang nagpapastol ng mga tupa sa Cova da Iria, nakakita raw sila ng isang nakakasilaw na babae. Nakasuot ng puti, may liwanag na parang araw, at tila lumulutang sa ibabaw ng isang maliit na puno. Ayon kay Lucia, nagsalita raw ang babae.
Sinabi nitong huwag silang matakot at babalik daw siya kada 13 araw ng buwan. Dito nagsimula mga kaibigan ang hiwaga ng Our Lady of Fatima. Dito rin nagsimula ang isa sa pinakamalaking mass psychological events sa kasaysayan. Habang tumatagal, dumami ang mga taong nakaalam at nakarinig tungkol sa 3 bata. May mga naniwala, may mga nagsasabing gawa-gawa lamang nila ito, may mga paring nagduda, at may mga opisyal ng gobyerno na nagalit. Ngunit buwan-buwan, patuloy raw nagpapakita ang mahiwagang babae. June 13, July 13, August 13, September 13, at sa bawat aparisyon may mga mensahe raw itong ibinibigay. Mga mensahe tungkol sa digmaan, kasalanan, pagdarasal, at parusa sa mundo. Isa sa pinakakilalang bahagi ng Miracle of Fatima ay ang tinatawag na The 3 Secrets of Fatima. Ayon sa kwento, meron daw 3 lihim na ibinigay ang aparisyon sa mga bata. Ang una raw ay bisyon ng impyerno, ang pangalawa ay tungkol sa World War at Russia, at ang pangatlo, matagal nang itinatago ng Vatican. Dito nagsimulang mabuo ang maraming conspiracy theories. May ilan na nagsasabing ang ikatlong lihim ay tungkol sa katapusan ng mundo, may iba namang naniniwala na may tinatago ang Vatican. At hanggang ngayon, marami pa ring debate kung nailabas na ba talaga ang ikatlong mensahe. Ngunit bago pa man lumala ang mga conspiracy theories, may isang pangyayari na nagbago sa lahat. Noong July ng 1917, sinabi raw ng aparisyon kay Lucia, Sa Oktubre, gagawa ako ng himala para maniwala ang lahat. at dahil dito, kumalat ang balita sa buong Portugal. Imagine mga kaibigan, taong 1917, walang social media, walang internet, pero ang usap-usapan tungkol sa himala ay kumalat sa buong bansa. May mga naniniwalang tunay itong banal, may mga naghahanda na makita ang Birheng Maria, at may mga skeptiko na gustong patunayan na panloloko lamang ang mga bagay na to. Habang papalapit ang October 13, mas lumalaki ang tensyon at walang nakakaalam na ang araw na yun pala ay magiging isa sa pinakamisteryosong araw sa ating kasaysayan. Dumating ang October 13, 1917. Malamig, maulan, maputik, pero sa kabila nito, libo-libong tao ang bumiyahe papuntang Fatima. May mga sakay ng kariton, may naglakad ng milya-milya, may mga reporters mula sa mga pahayagan, may mga scientists, government officials, at may mga taong gustong makita kung mabibigo ba yung 3 bata. Ayon sa mga ulat, nasa 30,000 hanggang 70,000 katao ang naroon at may ilan pa nga nagsasabi na mas marami pa. Bandang tanghali, nandun ang 3 bata sa lugar ng aparisyon. Patuloy ang ulan, maputik ang paligid, at marami nang nawawalan ng pasensya. Hanggang sa biglang may nangyari. Huminto raw ang ulan, naghiwalay ang mga ulap, at tsaka lumitaw ang araw. Ngunit ayon sa mga saksi, hindi ito normal. Hindi raw ito nakakasilaw, at pwede mo raw itong titigan ng direkta. Ang nakakapagtaka pa dito mga kaibigan, pagkatapos nun, nagsimula raw umikot yung buwan. Parang isang malaking silver disc. May lumalabas na iba't ibang kulay, dilaw, asul, pula, luntian. Nagbabago raw ang kulay ng buong paligid at maya-maya tila bumabagsak ang araw papunta sa ating planeta. Dahil dito nagsigawan ang mga tao, may mga lumuluhod, may umiiyak, may mga nagkumpisal ng kasalanan, meron din namang mga sumigaw na katapusan na raw ng mundo. Ayon sa ilang testimonya, tumagal ito ng halos 10 minuto at pagkatapos nun, bumalik rin sa normal ang araw. At isa pang kakaibang detalye, ayon sa maraming tao, bigla raw natuyo ang kanilang basang damit at ang maputik na lupa. At dito nagsimula ang debate na tumagal hanggang sa panahon natin ngayon. Ano nga ba talaga ang nakita nila? Isa sa pinakanakakagulat na bahagi ng Miracle of the Sun ay ang dami ng testimonya. At mas nakakagulat, hindi lahat ng witness ay relihiyoso. May ilang reporters mula sa secular newspapers na naroon upang pagtawanan ang event, pero kahit sila napaulat rin ng kakaibang fenomena. Isang Portuguese journalist ang nagsulat na nakita niya ang araw na umiikot na parang gulong.
May isa namang professor ng science na nagsabing hindi niya kailanman nakita ang ganoong atmospheric phenomenon. May ilang witnesses pa ang nagsabing parang zigzag daw ang galaw ng araw at ayon pa sa ilan, nakita raw nilang nagbago ang kulay ng buong kalangitan. It resembled a flat plate of silver, and it was possible to stare at it without the least discomfort. It did not burn the eyes, it did not blind. We would say that it produced an eclipse. Then a tremendous cry rang out, and the crowd nearest us were heard to shout, "Miracle, miracle, marvel, marvel," before the dazed eyes of the people whose attitude transported us to biblical times. This is a Masonic newspaper, and who, dumbfounded, heads uncovered, contemplated the blue of the sky. The sun trembled, it made strange and abrupt movements outside of all cosmic laws. The sun danced, according to the typical expression of the peasants. Ngunit dito rin nagsisimulang maging komplikado ang kwento sapagkat hindi pare-pareho ang mga testimonya. May mga nagsabing wala silang nakitang milagro, may ilan naman na simpleng unusual light phenomenon lang daw, at may iba naman na sobrang dramatic ng kanilang nakita. Ito ang isa sa mga ginagamit ng skeptics laban sa miracle of the sun. Kung totoong supernatural ito, bakit magkakaiba ang description? Pero para sa mga believers, normal lang ang bagay na to. Dahil ayon sa kanila, ang himala raw ay isang spiritual experience at ang bawat tao ay may kanya-kanyang perception. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon mga kaibigan, mas maraming kakaibang detalye ang lumalabas. May mga reports na ang phenomenon ay nakita raw hanggang ilang kilometro mula sa Fatima. May mga tao raw na wala naman sa gathering pero nakakita rin ng kakaibang galaw ng araw. At dahil dito, mas lalong naging misteryoso ang pangyayari. Noong una, hindi agad naniwala ang simbahang Katolika. Kung tutuusin, naging maingat sila sapagkat napakaraming false apparitions sa ating kasaysayan. At ayaw ng simbahan na basta nalang tanggapin ang isang supernatural claim. Kaya naman dahil dito nagsimula ang investigasyon. In-interview ang mga bata, sinuri ang testimonya, tinignan kung may mga contradiction, at inabot ng maraming taon bago gumawa ng official declaration. At noon ngang 1930, opisyal na sinabi ng Bishop of Leiria na worthy of belief ang apparitions ng Fatima. At dito, tuluyang naging global phenomenon ang Miracle of Fatima. Nagpatayo ng mga simbahan, dumami ang debosyon, at naging isa ito sa pinakakilalang Marian apparitions sa buong mundo. Pero kasabay ng paglakas ng paniniwala, dumami rin ang mga conspiracy theories. Kapag pinag-uusapan ang Miracle of Fatima, hindi mawawala ang mga conspiracy theories. Isa sa pinakasikat ay ang teorya na may tinatago raw ang Vatican, partikular na tungkol sa third secret of Fatima. Ayon sa ilang researchers, hindi raw kumpleto ang inilabas na impormasyon. May mga nagsasabing may prophecy tungkol sa apocalypse, may iba namang naniniwala na may warning tungkol sa nuclear war. At may ilan pang nagsasabing may koneksyon ito sa pag-angat ng communism at global conflict. Dahil dito, maraming libro, documentaries at TV specials ang ginawa tungkol sa Fatima. May mga paranormal investigators, conspiracy theorists, may religious scholars, at bawat isa ay may kanya-kanyang interpretation. Pero hindi lang yun, may isa pang mas kakaibang teorya. Ayon sa ilang UFO researchers, baka hindi raw Birheng Maria ang nagpakita sa mga bata, kundi isang non-human intelligence. Bakit? Dahil ayon sa kanila, maraming descriptions ng apparition ang kahawig ng modern UFO encounters. Glowing entity, blinding light, telepathic communication, flying object, mass sighting, at strange atmospheric effects. May mga UFO believers na nagsasabing ang Miracle of the Sun ay maaaring isa sa pinakaunang documented mass UFO sightings sa modern history. May iba pang nagsasabing ang religious apparition sa iba't ibang kultura ay maaaring iisang phenomenon lamang na iba-iba ang interpretation depende sa panahon at kultura. Halimbawa na lang, kung medieval period sasabihin nilang isa itong anghel. Kung modern era, tatawagin nila itong alien. At dito mas lalong lumalalim ang hiwaga. Nakakagulat man hindi lang sa Portugal may kwento tungkol sa kakaibang pangyayari sa kalangitan. Sa iba't ibang kultura sa buong mundo, may mga alamat tungkol sa araw na gumagalaw.
May mga ilaw sa langit at mga divine apparitions. Sa Japan, may mga lumang kwento tungkol sa sun dogs. Sa Native American traditions, may mga kwento ng celestial beings na bumaba mula sa langit. Sa ilang bahagi ng South America, may paniniwala tungkol sa mga glowing entities na nagpapakita bago ang malaking trahedya. Sa Pilipinas naman, may mga kwento tungkol sa mga ilaw sa bundok at aparisyon ng mga santo. At minsan, may mga taong nagsasabing nakakita sila ng araw na kakaiba ang kulay o galaw. May mga paranormal believers na naniniwala na konektado ang lahat ng to, na baka may isang universal phenomenon na matagal nang nararanasan ng mga tao. At dahil limitado ang scientific understanding natin noon, supernatural ang nagiging paliwanag. Ngunit para sa skeptics, simpleng coincidence lamang ang mga bagay na to. Ayon sa kanila, natural lang na magkaroon ng myths at legends tungkol sa kalangitan dahil matagal naman nang fascinated ang tao sa langit. Pero kahit ganon, isang tanong pa rin ang hindi mawala-wala. Kung hallucination lang ang nangyaring miracle of the sun, bakit napakaraming tao ang nagsasabing pareho ang kanilang nakita? Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na tinalakay ang Miracle of Fatima sa media. May mga documentaries, TV specials, interviews, at maging mga Hollywood films. Noong 1952, inilabas ang pelikulang The Miracle of Our Lady of Fatima. Isa ito sa unang major films tungkol dun sa pangyayari. At ang palabas na to ang nagpalawak palalo ng interes ng publiko. Noong 2020 naman, nagkaroon uli ng pelikulang pinamagatang Fatima na muling nagkwento ng mga aparisyon ng Miracle of the Sun. Sa telebisyon mga kaibigan, maraming paranormal at historical shows ang nag-feature rin ng Fatima. May mga religious channels na nagsasabing ito ay undeniable miracle, habang ang mga science-based documentaries naman ay sinusubukang ipaliwanag ito gamit ang psychology at atmospheric science. May ilang mga journalist noon ang skeptical, pero matapos masaksihan ang event, nagbago raw ang kanilang pananaw. May mga reports din na nagsasabing kahit anti-religious reporters ay napaulat ng unusual solar phenomenon. At yun ang isa sa mga pinakaginagamit na argumento ng mga believers. Dahil para sa kanila, bakit magsisinungaling ang skeptics? Ngunit ayon sa critics, hindi ibig sabihin na may nakita ang mga tao ay agad-agad na itong supernatural. Dahil ang eyewitness testimony ay madaling maapektuhan ng expectation, takot, crowd psychology, at lalong-lalo na emotional state. Dito naman pumapasok ang science. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng maraming scientists kung ano nga ba talaga ang nangyari sa Fatima. Isa nga sa pinaka-common explanation ay optical illusion. Ang direktang pagtitig sa araw ay maaaring magdulot ng temporary visual distortions. Kapag matagal kang tumingin sa araw, maaari itong magmukhang gumagalaw. Pwedeng magbago ang kulay, pwedeng magkaroon ng after images, at pwedeng magmukhang lumalapit. May ilan ding nagsasabing posibleng atmospheric phenomenon lamang ito. Halimbawa, ice crystals, thin clouds, refraction, at rare weather conditions. May teorya din tungkol sa mass suggestion kung saan dahil inaasahan ng crowd na may himala, maaaring naapektuhan ang perception ng mga tao. Isipin nyo, kapag nasa malaking grupo ka at lahat sila ay nagsasabing meron silang nakikita, may malaking tendency ang iyong utak na sumabay. Tinatawag ito ng ilan na collective psychological effect. Ngunit may problema rin ang scientific na paliwanag dahil ayon sa ilang witness, hindi lamang simpleng visual distortion ang nangyari. Gaya nga ng sabi ko kanina, may mga nagsabing biglang natuyo ang lupa at mga damit nila. At may ilan ding scientists na umaming hindi nila maipaliwanag ng buo yung kanilang nakita. Kaya hanggang ngayon, bukas pa rin ang debate. Isa sa pinakasikat na skeptical explanation ay ang mass hallucination. Ang tanong, posible nga ba yun? Ayon sa ilang psychologists, posible ang collective experiences, lalo na kapag mataas ang emotional tension, religious expectation, takot, pagod, at social pressure. Kapag ang isang tao ay naniniwalang may himala na mangyayari, mas nagiging sensitibo ang utak sa tinatawag na unusual stimuli. At kapag libu-libong tao ang magkakasama sa isang emotional state, maaaring magkaroon ng shared interpretation. Pero ayon sa ibang experts, hindi technically hallucination ang nangyari.
sapagkat may tunay silang nakitang phenomenon. Ang tanong lang ay kung paano ba nila ito na-interpret. Halimbawa, maaaring may unusual atmospheric event pero dahil relihiyoso ang context, naging miracle ang interpretation. At dito pumapasok ang pinakamahirap na bahagi ng Miracle of Fatima. Hindi madaling ihiwalay ang psychology, religion at actual physical phenomenon. Dahil kung iisipin, halo-halo na ang mga factors at marahil yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito tuluyang maresolba. Para naman sa paranormal researchers, ang Miracle of Fatima ay higit pa sa himala. May ilan na naniniwalang dimensional phenomenon ito, may nagsasabing isang interdimensional beings, may iba namang naniniwala na psychic energy event ang nangyari. Ayon sa ilang occult researchers, ang matinding emosyon at paniniwala ng napakaraming tao ay maaaring lumikha ng kakaibang energy manifestation, parang collective consciousness kung tawagin. May ilan ding naniniwala na ang apparitions ay maaaring projections, hindi raw physical beings, kundi manifestations na nakikita lamang sa isang specific mental state. Pois bem, esta foi a primeira mensagem de Nossa Senhora mas Nossa Senhora pediu então também a confirma e no dia 13 de julho de junho já e também de 13 de julho que se os povos se não convertessem viria outra guerra. Pagkatapos ng Miracle of the Sun, tuluyang nagbago ang buhay ng tatlong bata. Sina Francisco at Jacinta Marto ay namaalam na habang bata pa dahil sa Spanish flu pandemic at dahil dito mas lalo pang lumalim ang mystical na imahe nila. Para sa maraming believers, tila bahagi raw ito ng propesiya. Si Lucia naman nabuhay ng mas matagal, naging madre siya at siya ang pangunahing source ng maraming detalye tungkol sa Fatima. Pero habang tumatagal, mas maraming critics ang lumitaw. May ilan na nagsasabing maaaring naimpluwensyahan si Lucia ng simbahan. May iba namang naniniwalang totoo at consistent ang kanyang testimonya. Hanggang sa kanyang pagtanda, nanatili siyang matatag sa kanyang mga kwento at para sa maraming believers, yun ay sapat ng ebidensya. Sa loob ng mahigit isang siglo mga kaibigan, hindi pa rin nawawala ang misteryo ng Miracle of the Sun. Ngunit marahil ang tunay na dahilan kung bakit hindi natin ito makalimutan ay dahil hinahamon nito ang ating pananaw sa realidad. Hanggang saan ang kayang ipaliwanag ng siyensya? May mga bagay pa bang hindi natin nauunawaan? At posible bang may mga pangyayari na lampas sa ating pangunawa? Noong araw na yun sa Fatima, libo-libong tao ang tumingala sa langit. At sa loob ng ilang minuto, nakita nila ang isang bagay na nagbago sa kanilang buhay. Maaring hindi na natin malalaman ang buong katotohanan, pero isang bagay lamang ang sigurado. Ang Miracle of the Sun ay mananatiling isa sa pinakanakakakilabot, pinakamahiwaga at pinakakontrobersyal na pangyayari sa modern history. Ikaw kaibigan, sa iyong palagay, tunay bang himala ang nangyari sa Fatima? I-comment mo ang iyong opinion sa baba at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.